What's up, Baliwag University? This is Jederick Adoncil, a senior high school faculty member from Baliwag University. And together, let us embark on a journey through the stories of our accomplished alumni, from the classroom to professional triumphs. Welcome to The Green Chair. BU Buddies, eto na naman tayo. Once again, this is where we get to have a special privilege of getting up close and personal with some of the accomplished and successful alumni of Baliwag University as they share inspiring insights of growth, resilience, and achievement. At ngayon nga, BU Buddies, sa pangatlong pagkakataon, ito medyo kinakabahan ako dahil ang i-interviewin ko ngayon ay wala iba kundi sarili ko lang namang boss. Oo, ladies and gentlemen, wag na natin patagalin pa. Please give him a big round of applause at your homes. Please welcome the principal of the Baliwag University Senior High School Department, Dr. Ramadan DC De Jesus. Hi, Sir Ram. Hello. Sir. Bati muna tayo, sir, sa ating mga viewers online. Hello everyone. Kumusta kayo? We're both from the Senior High School Department po, no? He's the principal, of course. Pero, sir, di ba, not everyone, of course, can be a principal, di ba po? It has a lot of requirements. So, if you're going to share to all of us to describe or to encapsulate sa isang maikling pangungusap lamang po, ano ba talaga yung ginagawa ng isang principal, especially in the senior high school level? Medyo marami, no? Of course, we have to make decisions for the department. At the same time, we have to be updated with what's happening sa Department of Education. Training of teachers also, nandyan din, no? We have to assist the teachers, especially the new ones. Actually, lahat sila, no? Sa mga changes, sa mga updates. And of course, no, I want also for the students to feel my presence din siguro. Ano? So simula pa lang ng flag ceremony, dapat nakikita na nila tayo, na nag-observe ng klase. Na yun, ang mga defense nila, nauupo din tayo dyan. Pero sir, no, ako po ay isang bagong employee. So, first year of teaching ko to, kaya naman, I'm also part of that so-called training, sir, di ba po? Anyway, sir, natatandaan ko dati, kasi si Sir Ram po ay college professor ko rin, no? I remember one question that he asked all of us in class. Sabi niya, what do you wanna be? To be a teacher or to be a principal? Parang may pangarap ba kami maging principal? Kayo, sir, if I'm going to ask you, if I'm going to return that question to you now, no, ano po bang mas gugustuhin ninyo? To be a teacher, someone who's in the class, discussing in front of the students, or to be where you are right now, pagiging principal po? Fourth year high school pa lang ako, parang gusto ko nang maging teacher. Pero yes, pinangarap ko din naman na maging principal talaga. I was blessed to be in this position. And wala namang regrets, no? Teaching is also something that I enjoy doing. Pero iba rin yung you get to inspire people, you get to inspire young teachers, no? You get to share your vision with them. So that's also an enjoyable thing to do. Siguro pareho, teaching and being a principal. Anyway, Sir Ram, balik po tayo dun sa childhood natin. Since nabanggitin nyo, fourth year high school kayo, you've already dreamt of being a teacher. Paano po nung bata kayo? Parang, was it already a dream? Or meron kayong ibang gustong tahakin nun? Or may impluwensya ng ibang mga tao around? Maraming influence, no? Siguro yung usual, yung bata, gustong maging doctor, gustong maging engineer. Alam ko, part yan ng plans ng parents ko for me, no? Pero my brother is also a teacher. So teacher din siya, so isa rin siya sa mga nag-influence. At saka nung high school talaga, no, I get to be a student of really good teachers here in Baliwag University, no? Si Dr. Tayao, our AVP, AA, no? Si Ma'am Ellen Clemente, mga naging teachers ngayon. Hanggang ngayon, nasa Baliwag University pa rin sila. And our principal then, no, was Dr. Flor Delisa Castro, our VPAA. So talagang ma-inspire ka to become a teacher pag kasama mo sila. Grabe. Sir, how long have you been in BU po? Working? Mag-15. Grabe. And sir, bilang principal? The start of K-12, senior high school. 2008, 16. So grabe. 8 years already, sir, no? Pag-usapan natin, sir, yung principal, yung pagiging journey natin sa pagiging principal. If we're going to have a look back, sir, what do you think is the most challenging experience that you can share, of course, to all of us, no? Ano po yung pinaka-struggle nyo? Siguro, challenge siya, pero an inspiring challenge, kung may gano'n. Yung pagsisimula ng senior high school department. Kasi, hindi natin alam kung anong i-expect, no? Parang ito yung first time na
nagagawain sa Philippines, ano maging reaction ng mga parents, may mag-aaral ba sa Baliwag University, di ba? Ano yung mga strands na i-offer. So it was really a challenge for us to make all those plans when we were starting the senior high school department. So yun, no, maraming pinagdaanan, and then over the years, medyo nasanay naman na doon sa mga challenges na yun. Pero sir, how did you parang navigate all of those, parang your experiences? Paano natin na-overcome perhaps yung mga ganong klaseng struggle? May support naman ng administration, definitely. So hindi lang naman ako yung magde-decide for the department. Of course, I make plans with them. No, I share itong mga plano, no, for this new department, no. So all the support naman that they could give, nakuha ko naman yun. Coordination talaga, sir, at saka of course suporta sa ating administration. Pero ako, sir, curious ako kasi po, again, I've known Sir Ram, pero hindi naman on a personal level, no, but I've known Sir Ram ever since I was in 7th grade kasi he was already the assistant principal during that time. So assistant principal na, and then naging principal. Curious ako, sir, nag-uwi ba kayo ng trabaho sa trabaho ninyo ngayon as the principal? Yes. Siguro hindi maiiwasan yun, no? So lalo na nung mga nagkaroon tayo ng mga online, ano, yung mga emails, hindi maiiwasan sa bahay gawin. Aside from being a principal, I also teach, no? Sa grad school, sa College of Education and Human Development. So siguro yun sa bahay ko ginagawa. Kailangan may balance din, ano? Siyempre may 2 anak na tayo, so kailangan focus din sa kanila. Pag tulog na, saka mag-work, parang gano'n. Pero sir, you make conscious efforts na, okay, gagawin ko lahat para pag uwi ko ng bahay. Yeah. Siguro yun ang priority. So, lahat ng kayang gawin, bago mag 8 o'clock, dapat nasa office na, and then hanggang 5 o'clock, lahat ng kayang tapusin. Diba? Sobrang interesting and inspiring coming from Sir Ram, no? Pero ako po actually, so kilala ko na si Sir Ram as a teacher, naging professor ko po siya when I was in college, and also now he's my boss sa senior high school department. No? At saka napapansin ko, sir, actually, si Sir Ram po ay walang pressure sa aming mga employees niya. Kumbaga, hindi na dito yung pressure, hindi naman siya super duper maluwag, no, na in a negative manner. Pero sir, what's your principle on that? Sa pagiging boss, sa pagiging principal, sa pagiging superior among all of your subordinates? Siguro, ang iniisip ko lang, kapag happy yung mga teachers, pag motivated yung mga teachers, sana ganun kayo, no? Sana ganun na-feel ninyo. Ganun din yung ma-feel ng mga estudyante sa kanila. So, mas matututo sila, mas magiging happy din yung classroom atmosphere kapag yung mga teachers ay nag-e-enjoy sa ginagawa nila. Yun. So talagang domino effect, no? Magsa-start sa principal to the teachers up to the students. Hawa-hawa ng emosyon. Pero Sir Ram, balikan natin yung college life ninyo. At saka also high school. You've had your high school years also in BU, sir, no? Grabe naman ang loyalty, Sir Ram. Pero balikan muna natin yung high school journey natin. Or even college na rin. Sama na po natin. Fun moments. Ano po yung natatandaan nyo talagang nag-enjoy kayo, most fun memory that you've had when you were studying here in BU? Siguro, katulad ng ibang high school students, dito ko nakilala yung mga kaibigan, no, for life, no, barkada. Hindi ko alam kung nandyan sila at nanonood. I-shout out natin kaya, sir. Sino-sino ba yung mga yan? Yung mga kaibigan na hanggang ngayon ay friends pa rin. So siguro, isa sila sa dahilan kung bakit na-enjoy natin yung pag-aaral. Nung college naman, aside from having an enjoyable campus life, parang gano'n. Kasi medyo major in extracurricular activities din tayo, ano, nung college. Talaga, sir? What other roles did you fulfill po during those times? Member ako ng BU Choral, no? Choir yun. Wala nang sample, ano? So, kumakanta po si Sir Ram. Ngayon po yung na-confirm natin. Officer tayo ng student council din, no? Ng department. President. So, yun. Yung maraming BU advocates pa noon, ano? Yung ambassadors ngayon. Parang isa kami sa mga nagsimula noon. So talagang yun yung mga other roles, hindi lang po kayo estudyante. Oo, minor in College of Education. Opo, pero sir, for sure naman, you were also doing great during that time in your academics, no? Grabe. Maliban sa PE. Maliban sa PE. Ako rin, sir. Talagang pag mga physical activities na medyo na panghihinaan na tayo ng loob sa mga bagay na yan. Masaya ang college life. Banggitin ko na rin, ano. Siguro mas nagpasaya pa nung college life ko. Naging scholar ako ng Domingo Santiago Senior Consuelo Alejo Santiago Scholarship Foundation.
So ito yung scholarship na binibigay ni Attorney Domingo Jr. noon, at saka ni Attorney Astea, na kapag napili, meron kaming, of course, aside from the tuition and miscellaneous fees na babayaran nila lahat, meron pa kaming books at saka transportation allowance. Wala na ako mahihiling pa. Mag-aaral na lang talaga ako na mabuti. Yun na lang po, no? In return, babalik na lang natin yung pag-aaral ng mabuti. So, 100% yun, sir, no? 100%. Grabe. Opo. Pero totoo yan, hanggang ngayon naman po may ganyan. Pero hindi na ganun yung tawag, no? Marami pa namang scholarship. Super dami naman. May gintong. Pwede ko bang kunin yung opportunity na to, para i-shout out din yung ibang scholars ng Domingo Santiago, Siguro it's time for us to give back. Pinangako natin ito sa nagpaaral sa atin. Siguro pwede na tayo naman yung magpaaral, sa mga susunod na batch ng college students sa Baliwag University. Kaya naman na natin yan siguro. It's been, more than 10 years since we graduated. So, tayo naman. Yun, tayo naman ang mag-give back. Pero Sir Ram, balikan naman natin yung mga teachers natin because you've mentioned that you've had the greatest teachers, di ba po? Baka naman mga fondest memories tayo with our teachers. Kahit na wala na sila sa BU ngayon, shout out natin or, let's talk about our experiences with them. Ano po yung mga hindi nyo malilimot na experiences niyo with your teachers? Even whether it be in high school or in college po. Specifically, na fondest memory, yung mga may contest outside, pwede ba yun? Yung mga naging coaches ko. Isa din yan sa na-experience ng mga estudyante natin. Ano mga competitions, sir, sinasalihan niyo dati? Nag-press con din ako, di ba? At saka yung Bulprisa pala, Science quiz. Parang yun na natatandaan ko. Science quiz? Tsaka extemporaneous ng third year high school. Pero curious ako, sir, kasi sa college po, sa education, parang some teachers would always teach us na to have like a model, di ba? Yung talagang gustong-gusto mong teacher. May ganun ba kayo, sir? Na etong teacher na to, siya yung model ko, siya yung, I wanna be like him or her. Growing up, sir, may ganun po ba kayo? Marami. Babanggitin ko ba sila? Basta, karamihan sa kanila talagang Lodi natin. And gano'n din naman ang iniisip ko ngayon dahil mahusay yung mga teachers ko noon, dapat mahusay din ako ngayon sa pagtuturo. Tama po. Pero Sir Ram, a lot of the viewers who are watching right now, of course, are students. Some of them are aspiring to be just like aspiring to be a teacher just like you in the future, Sir Ram. And some of them are struggling perhaps in their college years. Kayo po dati, meron ba kayo natatandaan sa college life na biggest struggle at papaano natin na-overcome yung struggle na yun bilang isang estudyante? Happy naman ako nung college. Siguro yun yung balance din, Dahil nag-aaral tayo and at the same time may mga ibang clubs tayo na sinasalihan. Kakain din kasi ng schedule mo yun. Of course, you have to participate. You have to attend meetings. Parang yun lang naman yung pinaka naging struggle ko, Yung balancing yung academics at saka yung extracurricular activities. Pero pag nag-e-enjoy ka naman, hindi naman siya magiging problema. Pero siguro, mahirap mag-balance ng schedule, pero mas masaya naman, if you're part of these kinds of activities habang nag-aaral. Pero sir, kasi as the principal, taas ng tingin ng mga tao, you're very respected as the principal. Pero aside from that, do you also have some other pastime po, mga hobbies or other passions that you do, in the side, sir? Natatawa na kayo, sir. Oo. Kasama ba dyan yung panonood ng Miss Rachel? Hindi. Pokemon siguro. Pwede ba magbanggit ng brand? Oo. Kasi kalaro ko yung panganay ko sa paglaro ng Nintendo. Video games, sir. Saka si sir kasi again, nabanggit niya, member siya ng BU Chorale before. Do you still sing, sir? Hindi ngayon, Hindi ngayon, sir. Oo, hindi ngayon. Medyo, oo. Pero sa bahay lang, yung walang nakakarinig. Grabe. So it just gets to show na all of us still, have some sort of recreation para makahinga rin tayo. Some sort of breather. Well, yeah. Tama rin naman yun. Kahit ikaw lang mag-isa, andyan na may YouTube, may karaoke naman. Para makabawas sa stress. Pero sir, you've become the principal for since 2016. Yeah. And as a teacher, of course, matagal na rin kayong guro and also nag-assistant principal kayo. Now you're teaching in the college department, also in graduate studies. Sir, if you're going to pick, siguro only one, what do you think
is your biggest accomplishment so far, whether it be in career or in your life? Ano pong matuturing ninyo na greatest accomplishment ninyo? Of course, siguro yung mga estudyante. Yes, Yung mga definitely. Marami sila. Mahirap na i-capture sa isa lang sa isang sagot lang yung mga estudyante ko ever since I was a basic ed teacher, no? Yung mga future teachers na na-handle ko, mga naging students ko, yung mga estudyante natin sa senior high school, lalo na, no? I want to, or kumbaga, part ng target ko na makilala ko sila sa 2 taon na ni-stay nila sa senior high school. As much as possible, I get to know them before they graduate, no? Yung pangalan nila, no? Yung mga experiences nila, no? Kasi they are our greatest accomplishments. Yes. Kahit sa grad school, no? Tuturo ako doon ng stats at saka ng thesis writing. So kapag, I always make sure na pag naging estudyante ko, sana makatapos sa sulat ng thesis. So ayun, pag nakagraduate na sila, whether senior high school yan, college, or grad school, very, very fulfilling for a teacher, for a principal. At saka totoo po yan talagang si Sir Ram, sa pangalan lang kilala niya yung lahat ng mga estudyante. Pag may binanggit kami pangalan, kilala niya lahat. Kami po dati sa junior high school, lahat kami kilala rin pangalan namin. May photographic memory po si Sir Ram, bonggang-bongga. Anyway, sir, now, just for us to close the curtains of this interview, a lot of the students who are watching right now perhaps are education students. Some are aspiring to be teachers or even a principal someday. What could be that greatest piece of advice that you can give to them so that they can keep on going? We all know, sir, teaching is not easy. Di ba po? So, how will we motivate them to keep on going, to never lose their passion, their idealism? Siguro, parang napag-usapan din natin, parang hindi ganun kadali maging teacher lalo sa panahon natin ngayon. Opo. No? Pero kung lagi mong babalikan, kung bakit ito yung pinili mong career, no? And you always do everything for your students, no? I'm sure na-experience mo yan ngayon, di ba? Yes, parang, definitely. Lagi mong iisipin yung mga estudyante mo. Ito din tinuturo ko sa mga estudyante ko sa college, na lagi ang priority natin yung mga bata. Doon papasok talaga yung rewards of teaching. Pag nakita mong nagagawa nila, yung mga competencies talaga, no? Na ina-expect mo from them, natututo sila from you, and at the same time, they are enjoying. Namomotivate sila, at the same time, namomotivate ka din, no? To keep on doing what you are doing. Grabe yung loyalty ninyo sa BU. You've been here ever since you were in first year high school, up until college, at saka ngayon, you're 14 years in the profession already. So, grabe na for sure yung naging impact po sa inyo ng Baliwag University. So, if I'm going to ask you, sir, how did BU, since BU is entering its 100th anniversary next year, how did BU mold you to the man that you are today? Katulad ng mga sinishare ko sa'yo kanina pa, no? Yes, tama po. yung sabi mo, high school pa lang, andito na ako, parang 2/3 of my life, no? Wow. Part ako ng Baliwag University community as a student, no? As an alumni, Yes. also as an employee, and ngayon nga as a parent din na nagpapaaral, no? Sa Baliwag University. Stakeholder na rin, di ba, sir? Lahat na to. Siguro, hindi ko naman pagdidesisyonan siguro na pag-aralin dito yung anak ko kung hindi ako nag-enjoy or kung hindi ako natuto from Baliwag University. Marami akong natutuhan at marami pa akong matututuhan, no? As I continue my journey, no, my career here in Baliwag University. Yun. As a teacher, I learned from my teachers, I learned from all the things that we studied, no? Hindi lang sa high school, sa college. I even had my master's here, no? Yes. That's ma-ed and also my doctorate. So, yeah, I see myself staying here for a long time siguro. Grabe. Loyalty really pays, sir. At saka kitang-kita yun ngayon to the man that he is. Our boss, my boss. Palapakan po natin again at your homes. Thank you very much, sir. Maraming salamat, Thank you, sir. Parang galing mong host. Ay, grabe. Salamat po. Salamat, sir. Till next time, sir, no? Grabe. Again, that's it, BU Buddies. I hope you learned so many things from our conversation today. Once again, this has been Jed Derek Aiden Seal. Till the next time that we sit down with someone on the green chair. Thank you.